Trying hard na mga kababayan, yung mga taga-nausog para patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi panic mode na po sila sa mga pronouncement ng ating gobyerno, lalo na po ng DOJ Secretary na si Boying Rimulya, na pag pumasok dito po yung Interpol para sunduin po si Maudix at mga kasabwat sa war on drugs, hindi po pipigilin ng ating gobyerno. Kaya ngayon, ang ginagawa po ng mga taga-nausog, nagpakalat na naman po ng kasinungalingan. May bago silang witness, mga kababayan, in-interview ng vlogger na nakabase sa Amerika, si Maharlika. At ito ngayon ang pinapakalat ng trupang nausog sa pangunguna po ni Attorney Harry Roque. Ang source ng information ni Attorney Harry Roque, si Maharlika. Yung ini-interview ni Maharlika po, nasabi, witness doon sa singhot-singhot. Nabigo sila kasi doon sa witness nilang nauna, si Jonathan Morales. Dating PDEA agent na si Jonathan Morales, wala man maniwala na ginawang witness mga kababayan ni Senator Patcher in need of destabilization. Ngayon, kasi sunog na si Morales, kaaway na pati nila. Nagsasarili din po naglakad kasi po si Morales. Hindi na magkasundo-sundo sila. May bago na naman po lumitaw na witness. Ayan po, Star Witness sa Polvoron Live. Ang pangalan daw nito, Cathy Binag. Ito na ang isa sa Voltes 5. Sabi ni Maharlika, yun ang pinapakalat ni Atty. Harry Roque. Sabi niya rito, grabe, eyewitness na Adictos Benedictus, ang presidente at ang first lady. Matindi mga kababayan, international human rights lawyer ka, dating spokesman ni Maudix. Pagkatapos, naniniwala ka sa mga kwento-kwentong ganito, automatic pati po yung pagpapakalat nila, araw sabay-sabay kahapon, nang mag-live si Maharlika, automatic din yung pag-post ni Harry Roque. Si Harry Roque kasi po, masusukol na sa Senado. Galit na galit kay, kay Senator Risa Ontiveros. Kasi, na-discover yung kanyang bahay po, ginamit na taguan ng isang fugitive. Ayan po, Harry Roque housing a Chinese fugitive. Sabi po ni Risa Ontiveros, masusukol na po. Kaya trying hard sila, mga kababayan, na mapatalsik yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga fake news. Gusto nilang gatungan ang EDSA People Power. Inong na po, pumunta ng EDSA, yung mga minions ng nausog, ang pumunta po 4. Si Jonathan Morales, na dating agent ng PDEA, na witness doon sa PDEA leaks investigation ng Senado in aid of destabilization. Tapos may pumuntang 3 pa. Kaya ngayon, mga kababayan, ito yung ginagawa nila. Tingnan ninyo, sabay-sabay yung pagpapakalat ng mga minions nila, si Banat Bay. Breaking, bagong witness sa paggamit ni BBM lumantad. Marami ring naguguyo po. Ito po, 47,000 yung nanood kay Banat Bay 10 hours ago. Si Maharlika, 308,000 po, 20 hours ago. Matapos na mag-interview siya, mga kababayan, ng sinasabi niyang star witness sa Polvoron. Yan po, yan si Cathy Binag. Nagpakilalang Cathy Binag daw yung pangalan. Ngayon, pati sa pag-usapan natin, bakit yung ang mga tao po, madaling maguyo, madaling maniwala sa mga kwento-kwento, madali ma-deceive. May paliwanag dyan yung mga psychologists, pati yung Bible, mga kababayan, may paliwanag dyan. Pero unahin muna natin yung presentation natin itong mga kwento nilang kasinungalingan. Basagin natin kaagad-agad, baka may maguyo. Kasi sabi nga natin, based sa
studies ng mga psychologists, madali yung tao na mauto. Madali silang maniwala sa mga manluloko kaysa sa mga nagsasabi ng totoo. Kaya tingnan ninyo, pag mga kasinungalingan po, viral. Di ba? Ang dali-dali mauto ng mga mamamayang Pilipino kasi yung mga tao po mahilig sa chismis. Tapos sa intriga, kahit sa showbiz po, mas maraming nanonood po sa showbiz chismis kaysa mga may katuturang mga balita. Ganon ang tao, ang natura ng tao based sa psychology. At kahit na po sa Bible, ganon, because of the sinful nature of man. So ito mga kababayan ang sinasabi ni Harry Roque 11 hours ago. Grabe, eyewitness na Adictos Benedictos ang presidente at ang first lady. Ini-exploit nila yung kainaan ng kaisipan ng mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan po ng pagpapakalat ng kung ano-anong mga kwento para galitin yung mga mamamayang Pilipino at umalsa laban sa ating Pangulo. Ito, 13 hours ago, Harry Roque gumawa pa ng kwento siya. White powdery substances, substance series. In a white powdery castle in Forbes Kingdom, do you want? Ayan yung palaka po, may presentation yan na pinapakalat nila. Ginawang palaka si Lisa Marcos. Do you want anya? Ito yung powdery. Tapos sagot ni Cathy Binag, oh no, I'm sorry, I don't do that. Tapos sagot daw ni Lisa na representation, palaka. Then, why are you here? Ganon. So, makita ninyo kung gaano sila ka-desperate mga kababayan sa paggawa ng mga propaganda. Black propaganda po ito, series ng black propaganda. Sabi nga natin, nag-fail sila doon sa PDEA leaks, sa Senate investigation, kaya nga hindi na nasundan. Tinapos na ni Bato. Kasi, imbis madiin po yung ating Pangulo, napaganda pa yung imahe. Ang nasunog po si Morales. Imbis masira yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang nasira po yung witness nila, nasunog, pati yung nag-interview, si Marlica. Inaway ni Bato mga kababayan si Marlica kasi binanata ni Marlica si Bato kasi hindi umayon sa script nila, yung takbo ng investigasyon ni Bato. Sunog yung witness nila po. So, ang sunod na ginawa nila, sinabayan yung SONA ng pag-release ng pulburon video. Isa-isang tingin pa lang po, fake. Walang nangyari, mga kababayan. Walang maniwala. Nag-viral yung video nila, mga kababayan. Pinagmamalaki nila na umabot sa more than 20 million views. Pero yung 20 million po, hindi man naniniwala, nakiusyoso lang. Kasi yun nga ang natura ng tao. Curious. Kaya sa series nila ng paninira po, ito naman ngayon yung bago. Basag yung kanilang pulburon video, USB naman ngayon yung pinapakala. Sa series po ng post ni 17 hours ago ni Harry Roque, sabi dito, ngayon, what we have, FPRRD saying, he saw evidence that PBBM is a user. Agent Morales saying that a confidential informant gave info that PBBM is a user. Nikki Cositeng saying that in their circle, it was widely known that PBBM is a user. A pulboronic video authenticated by Deepware showing a man with close resemblance to PBBM is sniffing a powdery white substance. And now, Cathy Binag, an eyewitness who saw PBBM sniffing a powdery white substance at least 5 times with no less than lamb, referring to Lisa Araneta Marcos, once offering her some. Ano pa ang gusto nyo? Kilos na tayo. Kilos na daw. Ibig sabihin, mag-people power na, mga kababayan. Di ba people power kayo? Di ba? Matagal na ninyong pangarap yan na mag-people power. Wala man kayong mahikayat na maraming people
Noong SONA, 4 lang ang pumunta doon sa Itza Shrine. Ang nandyan sa inyo, hindi man people power, kundi kili-kili power lang. Trying hard mga kababayan dito, mga taong ito. Hindi kasi buminta yung pulburon video nila. Ito yung challenge sa inyo po, Atty. Harry Roque. Sulsulan na ninyo si Senator Pancher. O kahit sino na, marami kayong kalyado dyan sa Senado, di ba? Si Bongo, magpa-sponsor na kayo ng resolusyon calling for an investigation dito kay Cathy Binag para ma-cross-examine tulad po ni Agent Jonathan Morales na nagkabulol-bulol. O di ba? Tirahin na ninyo. Bukas agad. Mag-privilege speech si Pancher o kung hindi si Bongo, magsagawa ng investigasyon. Para po siguro ang target ninyo, hindi lang yung people power, kundi baka gusto niyo ipa-impeach na yung ating Pangulo, di mag-sponsor kayo, magpa-sponsor kayo sino yung kalyado ninyo sa Congress. Kasi majority sa Congress, sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong, kasi yung Speaker of the House, si Martin, ang impeachment po nag-originate dyan sa Congress. So malamang sa malamang, malabo sa Congress. Kaya ang ginagawa ninyo, gatungan na lang ang mga mamayang Pilipino. Kaya sa Senado na lang, magsagawa ng investigasyon tulad ng dati in aid of destabilization. Tingnan natin kung magtagumpay kayo sa inyong mithiin na mapatalsik yung ating Pangulong Bongbong Marcos para iluklok si designated survivor. Ayos? O yan ang ating challenge mga kababayan. Gawin na ninyo bukas agad. Hindi yung sige lang ang daldal ninyo sa social media. Yung mainstream media po hindi man pumapatol sa mga galit na galit sila kasi yung mainstream media hindi pumapatol sa kanilang mga pinapakalat na walang kakwenta-kwentang kwento. Tapos ang akusasyon ng mga nausog vloggers, kontrolado kasi niya yung mainstream media, malamang bayad ni Lisa. Ganon palagi, mga kababayan, pag hindi umayon sa kanila bayad, sila hindi bayad. O ngayon, sabi natin mga kababayan, bakit ba ang dali ng tao, generally speaking, madali po silang mauto sa mga fake news, mga kwento-kwento, mga kababayan, tulad dito na bagong pinapakalat na istorya ng mga taga-nausog. May paliwanag po dyan sa psychology. Ibigay ko po sa inyo para maintindihan ng karamihan at makapag-ingat po tayo na dapat discerning po tayo mga kababayan. Kasi ito pong panahon na to ng social media, talagang naging uso po ang pagpapakalat ng fake news to serve the vested interest ng mga kung sino-sino. Lalo na po dito sa atin, yung mga politiko po na laway po sa posisyon. O diba? Sabi nga sa description niya, ni DND Secretary Gibo Chodoro, mga swapang. Yan ang description niya doon sa nagpakalat ng fake video po, mga swapang. How to destabilize the Marcos administration. Ito po yung paliwanag ni Dr. Ronald Riccio, isa siyang PhD. May 4 na rason daw bakit yung mga sinungaling are so successful at fooling us. Diba? Yung mga sinungaling po, maraming nauuto. Si Marlica, 300,000 agad yung nanonood. Malamang mga nauto yun. Walang kadala-dala yung mga followers niya, mga kababayan. Ang dami ng kasinungalingan na nasunog, pero naniniwala pa rin. Mga mahina po ang mga mahinang nilalang, madaling mauto. May paliwanag pala po yung mga psychologists kung bakit siya ganyan. Sabi dito, key points. We trust too much niya. Research tells us there is a tendency to believe more than to disbelieve. Yan ang natura ng tao, madaling maniwala kaysa sa hindi maniwala. Kaya tingnan niyo po, kahit sa barangay, pag chismis po, paninira sa mga neighborhood, si nakita ko niya si neighbor,
may kasama niyang lalaki, tinichismis, malamang anya kabit, kalat agad po, parang apoy. At yung nakwentuhan, mga kababayan ng chismis, naniniwala agad po, talaga niya? Hindi man lang mga kababayan nag-verify muna kung yung lalaki ba, kabit o baka kapatid o baka tatay. Ganon ang tao. Ano pa, sabi rito, although we expect people to be honest na niya, most people lie at least once a day. Kaya po si Inday, hindi daw dapat base sa public office, sa eleksyon po, sa isang kandidato, ang pagiging honest. Ganon sila, mga kababayan. O di ba sinabi yan, Inday? Honesty niya, dapat hindi na maging base sa pagpipili ng isang leader. So okay lang ang dishonest sa kanila. Ginawa nilang normal ang pagsisinungaling, ang pagiging dishonest. Kasi nga po, santambak silang mga sinungaling. Imagine, Sinday, nag-announce mga kababayan na 3 daw sa mga Duterte ang kakandidato sa pagkasenador. Yung tatay niya, si Baste, tapos si Pulo. After 1 week po, nagsalita yung tatay, naniwala naman ngayon kayo kay Inday. Dinajamming ka lang ganyan yan. Dinajamming lang kayo niyan ang tulo. Ano naman na niyang gagawin namin dyan sa Senado? So maging yung tatay, mga kababayan, hindi naniniwala sa sinasabi ng anak. So paano tayong maniwala? Ibig sabihin ng tatay, si Inday sinungaling. Natulad niya. Ganon, mga kababayan. Ngayon, like leaders, like followers, kaya yung mga minions po ng mga Duterte, ganon din po kasinungaling. O ngayon, yung mga minions niya, mga vloggers na sinungaling, palibasa, pari-pareha sila, pinaniwalaan din ng mga tao na parehas nilang mga sinungaling. O ito na po, kaya napakarami ang naniniwala, mga kababayan, naguguyo itong mga vloggers nila. Yan po, 22 hours ang naguyo niya, 300,000. Si Banat Bay po, 10 hours, 50,000 na yung nagoyo. Kasi po, sabi sa psychology, ang tao daw madali na mauto, maniwala, at curious siya. Pag chismis po, madaling kumalap. Kaya yung pulburon video po, 20 million, pinagmamalaki nila. Pero, tama yung analysis natin, na kahit na 20 million, kung naniwala sana yon, halimbawa, naniwala yung 20 million, di may 20 million na sanang nagpi-people power. Ang nag-people power po, 4. Ang sumama, mga kababayan, kay Morales, 3 lang, pang-4 siya, doon sa EDSA, nung suna. So ang ibig sabihin, yung 20 million plus na nanood sa pulburon video, nanood lang pero hindi man naniwala, na curious lang sa sinasabi nila. Tama ba? Scientific po tayo, mga kababayan. Sabi, pangatlo na points. Research consistently shows that people are poor detectors of lies and deceptions. Majority, mga kababayan pala, sa mga tao, mahina mag-detect pagdating po sa kasinungalingan at panluloko. Kaya marami po ang naluloko kasi mahina mag-detect ng deception and lies. Kaya importante pag-aralan natin. Hindi po dapat, pag may nakinig kayong kwento, maniwala ka agad. Be discerning, mga kababayan. Tama? Mga mahinang nilalang kasi. Madaling maguyo. Kaya yung mga nagsabi po na nabudulan niya kami. Di ba si Mario, nabudol daw siya ni BBBM. Pagkatapos, pati si Harry Roque, ganon din. Nabudulan niya kami. So, ang ibig sabihin niya, ina-admit ninyo na mga mahina kayong nilalang. Kami hindi. May discerning spirit kami po. Kaya hindi kami po basta't naniniwala sa mga kwento-kwento ninyo. Kasi we have discerning mind. Pero kayo, nagsasabi kayo, mga matatalino kayo, si Atty. Roque, international human rights lawyer. Tapos, hindi ka na nahiya na sabihin mo
na nabudol ka ni PBBM na hindi man abogado, sabi ninyo, hindi pa nakagraduate. So matalino yung ating Pangulong Bongbong pag ganon. Kasi nabudol kayo, sabi ninyo, sino pa ang magtitiwala sa inyo na kliyente ninyo? Na abogado kayo, madali kayong mabudol. So anong garantiya na ngayon hindi kayo nabudol nang pinaniniwalaan niyong leader? Tama ba? So sinong maniniwala sa inyo na ang dali-dali pala ninyong mabudol? You lack discerning spirit. Lumalabas, mga moron kayo. Tama? Mga mahihinang nilalang. Kami po hindi. We have a strong leader. Matalino, mabait, hindi mapanira. Doon kami sa matalino, mabait, hindi mapanira. At sincere po siya sa pagtupad ng kanyang mga SONA promises. Yung SONA promise niya na itataas niya yung sweldo mga kababayan ng mga government workers, tinupad na niya ngayon. Hayas, sabi rito, from internet scammers to high-pressure salespeople to our own friends and relations, we are often fooled by lies and deception. Sabi po ni Dr. Ronald Rihio, isang psychologist, mga kababayan. Research on the psychology of deception tells us why are so often duped. In fact, there are 4 good reasons why we are easily deceived. Ano daw? Ang number 1, the trusting bias. Ano ang paliwanag, mga kababayan, dito under trusting bias? Madali daw tayo maniwala. Research is clear that there is a general human tendency to believe what others tell us. In fact, in our own research, when people were told they would be watching videotapes of lies and truths with 50% of each, nearly all participants judged, more than 50% of the videos to be truthful. Because of this bias, we may be prone to believing lies that strangers tell us, and perhaps even more trusting of those we know and we love. Kaya ang dali po nating maniwala doon sa mga video. Lalo, itong mga vloggers na to, matagal na din po na nagpa-vlog. Lalo pa si Atty. Roque, na dati siyang spokesman ni Presidente, dating Pangulong Digong. So naka-establish na, mga kababayan, siya ng followers din, kahit papano. Kaya kahit po pabali-balitong yung kwento ni Harry Roque, may napapaniwala pa rin. Ganon din, mga kababayan, si Maharlika, lalo na si Maudix, na kahit pabalik-baliktad yung kanyang sinasabi, noon sinabi niya bangag si PBBM, then afterwards sinabi niya naman, di ko man na niya sinabi, naniniwala pa niya. Manaling sabi, ganon kagunggong ang mga followers niya. May scientific explanation pala niya. Diyan, mga kababayan. Tapos tayo dito, factual tayo na magkwento, pinagdududahan tayo. Kaya hindi ko pinapansin po yung mga attack sa atin. Bayad, 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 Insamada, Insamada. Hindi nga ako kasama doon sa Insamada. Bakit hindi ako kasama? Nung imbitahan po sina Maharlika, sila yung nauna na mga vloggers na inimbita. Hindi man po ako kasama. Nasa hotel lang po ako nanonood, mga kababayan, ng, anong tawag doon? Nung inauguration ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sila yung bida-bida doon. Lately na lang kami po na naimbita ni Mrs. Nadamay ako na Insamada. Hindi man po ako nakatikim ng Insamada. At kami po, pag pumupunta sa Palasyo Malacanang, wala kaming intensyon ni Mrs. na magpista sa pagkain. Wala yun sa amin. Pakainin kami, salamat. Hindi kami pakainin. Ready po yung aming tiyan. Lagi kaming may dalang skyflakes para hindi mapasma. Kasi yung purpose namin doon sa pagpunta sa Palasyo Malacanang, yung invitation sa amin, mga kababayan, to attend the party, na siyempre po,
Maraming tao baka magkaubusan ng pagkain. Ako lagi akong pasiguro. Journalist ako po. Ang journalist po, mga kababayan na totoo, hindi siya pakainin kami, hindi kami pakainin. Our intention is to get the news. To cover the event. Hindi po yung pagkain, yung aming ang aming sadya. Yung mga vloggers po, na iba man yung orientation, parang mga gutom na leon. Hindi man natin tinawag yung isip ng ibang mga vloggers. Anong paki ko doon? Iba man kami ni Mrs. Kami po, pag lumalakad kami po, lagi kaming handa. May handa kaming konting pagkain na dala. Laging may biskwit po kami na dala. At syempre, konting pera na in kaso talagang wala kaming maubusan ng pagkain, pupunta kami sa kung saang restaurant na pwede kami kumain. Pero not after sa pagkain, sa anumang okasyon, hindi man po kami mga patay gutom. Kaya naman po namin, namimigay nga tayo ng tulong. Tapos yung pagkain lang namin, iasa namin sa palasyo. Hindi kami ganun. Sanay kami. Ayaw man maniwala ng iba kasi mahal nila si Digong. Wala akong paki. Basta ako, sasabihin ko kung ano yung alam kong totoo. Maniwala kayo, hindi kayo maniwala, hindi ako apektado. Bahala kayo sa buhay ninyo. Di ba? Ganun lang po tayo, mga kababayan. Journalist po ako. Ang akin po, kung ano yung news, ibigay ko sa inyo. Maniwala kayo sa kwento ko, okay. Hindi kayo maniwala, so be it. Di ba? Dante Maravillas pa rin ako. A journalist, mga kababayan. May maniwala sa aking kwento, walang maniwala. That is my profession, mga kababayan. Ngayon, pangalawa, sabi dito, sa rason kung bakit madali tayong maluko. Lying is ubiquitous. Sabi po sa research by non-verbal communication expert and PT blogger na si Bella Di Paulo. She asked people to report their lies and the average was 2 lies per day with a small percentage reporting lying 15 or more times per day. Of course, sabi rito, people may be lying about lying. In any case, because there are many lies occurring in couple with our trusting bias, we typically are not very suspicious or skeptical about what people are telling us. Anong ibig sabihin, mga kababayan? Lying is ubiquitous. Nasanay na kasi sa kasinungalingan. Lying is everywhere kasi. Sanay na sila sa pagsusinungaling ng amo nila at ng mga minions nila. Dahil sanay na sila, yung laging pagsisinungaling na naririnig nila, baliwala na lang. At ang pagbaliwala nila, unfortunately, yung lies, pinaniwalaan nilang totoo. Kaya po kasi may kasabihan tayo. Sa propaganda po kasi, itong ginagawa ng mga communists, they repeat and repeat lies. Then, yung lies, mga kababayan, create the illusion of truth. Pero hindi ibig sabihin na talagang totoo. Illusion nga lang po. Kaya sabi sa kasabihan, lies, if repeatedly told, they become as if they are true or they are the truth. Ganyan po ang propaganda. Yun ang ginagamit po nila. Nabibiktima po kayo ng paulit-ulit na kasinungalingan na ginagawa nila laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naniwala na kayo. Pero hindi po yung mga Marcos loyalists kasi sanay na sila sa kasinungalingan na ibinabato sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po, tingnan ninyo kung ilan yung bumoto landslide. Doble, mga kababayan, sa boto ni Digong. 16 million si Digong, 31 million plus yung ating Pangulo. Si Inday, 32 million, kasi yung 31 million, supporters po ni President Bongbong Marcos. So yung excess lang po, yung ang mga DDS. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Pero pinapalabas sila, sumakay, mga kababayan lang.
yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sumakay lang kay Inday. Yan po ang pure lies. O, number 3, wherefore detectors, mahina tayo na mag-detect ng kasinungalingan. The research is quite consistent. People are remarkably poor at detecting when someone is lying. Even the very best detectors of deception are only slightly better than chance of discriminating lies from truths. Why are we so bad? We rely on stereotyping cues that we think will tell if someone is lying. But they actually don't work. For example, there is a common belief that a liar cannot look you in the eye. So many of us use lack of eye contact to discover a lie. In our research, however, liars tended to engage in more eye contact than did truth tellers. We also often focus on the wrong cues. For example, cues of nervousness that we associate with lying are not always accurate. Some people may naturally give off cues of nervousness that are misinterpreted as dishonesty, while others may be self-assured and stoic and may mislead us to believe that they are being honest. Kasi po, yung mga sinungaling na papractice nila, yung kanilang art of lying, kasi sanay na sila eh. Yung mga sinungaling na sanay po, para na lang po ngumumuya ng bubble gum. Hindi ba yung ngumumuya ng bubble gum po? Effortless. Sanay na eh. Tingnan ninyo yung mga vloggers nila kung magsalita ng kasinungalingan. Talagang mapapaniwala ka kasi effortless. Sanay na. Kumikita pa sila dyan, mga kababayan, sa pagsisinungaling kasi laging viral. Double whammy yung tama sa mga viewers. Nauto na kayo, kumita pa sila. Nang malaki. Di ba? Kaya po, they're working overtime sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Sarap na sarap sila kasi viral lagi. Nagpauto kayo eh. Share lang ninyo nang i-share. Anyway, buhay ninyo yan. Magpaloko kayo, di okay. Kaya ako hindi. Relax lang po ako. Patawa-tawa lang ako. Maniwala sa akin, okay. Ayaw maniwala, ano man, may kwan man tayo. Parang yung pagsishare po ng gospel. He who believeth shall be saved. He who believeth not shall be damned. Damnation. Ang kakantungan mo eh. Ayaw mo ng katotohanan, doon ka sa kasinungalingan. Subiit. May consequences kasi siya, mga kababayan. Mamaya, sa bersikulo naman tayo. Ipakita ko sa inyo kung saan ang lagpak, saan ba hahantong itong mga sinungaling. Ano naghihintay sa kanila? Inipagkitang-kita na natin. Si Harry Roque po, at yung mga Duterte. Una si Harry Roque, masusukol na po dahil sa pugo. Mamaya, i-share ko sa inyo. Si Digong po, malapit nang pumasok yung ICC, yung Interpol. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, panic mode na sila, nagmamadali na tanggalin yung ating Pangulo para i-take over po yung Palasyo Malacanang para hindi matuloy yung pagkaladkad sa kanila, mga kababayan, ng ICC, ng Interpol. Hindi daw iba-block, sabi ni we are not in the business of blocking the Interpol, sabi ni Justice Secretary Boying Rimulya. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Sanay na sila. Number 4 po. Practice makes perfect. An important reason why dishonest people can lie successfully is that they are so good at it. Na-master na po nila yung pagsisinungaling. Success at deception is learned and sophisticated social skill. Ang tawag nila kay Digong sa galing sa pagsisinungaling, political genius niya. Ganon, mga kababayan. Political genius niya. Hindi mo mahulaan yung ibig niyang sabihin. Kasi double speak. Ayan ba? Chronic liars learn over time how to lie successfully. They study others' behavior to see if their lies are being believed or arousing suspicion. They can then adjust their story
and their non-verbal behavior to appear more honest. Coupled with the trusting bias, this can make the liar's job rather easy. So naintindihan na ninyo, that is the scientific, based on psychology, scientific explanation kung bakit po ang daming nauuto ng mga nautog, nausog vloggers. Kasi po, na-perfect na nila yung pang-uuto sa inyo. Sa pang-uuto sa inyo, kumikita sila ng malaki. Di wow, magpa-uto lang kayo. O ngayon, dito naman tayo sa bersikulo sa Bible. Ano ang sabi sa Bible? Tungkol po sa deception. Deceit, deception, dishonesty, lying. Ayan po, Bible verses about deceit. Sabi sa unang sulat ni San Pablo kay Peter, 1 Peter chapter 2 verse 1. Ito yung warning sa ating lahat. Therefore, rid yourselves of all malice, in all deceit, hypocrisy, envy, in slander of every kind. Tanggalin daw natin sa ating buhay yung lahat ng uri ng panluloko, paninira, slander of every kind. Kasi po, may paglalagyan ka pa ganyan ng pag-ugali mo. Tingnan mo ngayon si Marlica, tambak-tambak na yung kaso. Ganon din si Digo. At ngayon si Harry Roque, malapit ng masukol ng Senado. Other than deceit, yung pagiging hipokrito, hypocrisy, at envy. Tawag sa amin dito, ibog, inggit. Nainggit kasi sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi maganda yung ginagawa. Nalampasan yung ginagawa po ng Duterte. Malayong malayo. Sa sobrang inggit nila, sinisiraan yung ating Pangulo. Ganon, para iupo si Inday. Tingnan ninyo yung mga supporters nila. Walang ibang magaling sa kanila. Si Digong at si Inday. Pero ano ang katotohanan po? Kumusta naman po si Inday? Si Inday po itok-itok. Mas malala pa kay Linlen. Ito po ang warning sa mga manluloko. Let no one, sabi sa Ephesians chapter 5 verse 6, let no one deceive you with empty words. For because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. May kastigo ang Diyos sa mga hindi sumusunod sa Kanya na warning. Sabi sa Salmo chapter 5 verse 6, you destroy those who tell lies, the bloodthirsty and deceitful you, Lord, detest. Galit mga kababayan ang Diyos sa mga sinungaling. Kaya po, may paglalagyan kayo. Hindi po yun galing sa ating bibig. Galing yun sa bibig ng ating Panginoon. Sinulat sa Bible. Kaya hindi na tayo magtataka kung itong mga taong ito, ang kaantungan nila, problemang malaki. Sabi ko sa inyo, ang problema nilang kinakaharap, sila man lang po ang may gawa. Tama? Si Marlica, tambak ang kaso. Sabi magpapereskon ngayon, sabi ni Katonying, si Mel Robles, kasi pinailan na si Marlica, pang-apat na tong kaso. Ang kaso pinail mismo sa California. So, malamang mamulubi po si mamulubi si Marlica. Choice niya. Tama ba? Si Digong at kanyang mga kasama, si Bato, bakit sila naharap sa kaso sa ICC? At malamang kaladkari ng Interpol. Sino ba yung may gawa niyan? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Ang may kasalanan? Hindi po. Gawain nila po yun. So, pinapanagot sila ng mga nabiktima nila. Tama? Wala man kinalaman dyan yung ating Pangulong Bongbong. O ngayon, sa kaso naman po ni Harry Roque, yan ang gawain niya po. Wala siyang tigil sa kada daldal. Ngayon, masusukol na siya sa investigasyon ng Senado. May kinalaman ba yung ating Pangulo sa investigasyon ng Senado? Wala. Ang nag-iimbestiga po si Risa Ontiveros, anti-Marcos. Tama ba? Kaya walang kinalaman dito ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Isinisisi nila sa kanilang mga sariling gawa kung bakit sila nahaharap sa problema. Tinuturo nila yung ating Pangulo. Malabo po. Sabi sa Salmo, chapter 101, verse 7, no one who practices deceit will dwell in my house. No one who speaks falsely will stand in my presence. Yung mga sinungaling po, tulad nitong mga nauso,
Bawal po sa langit. Pag bawal ka sa langit, ibig sabihin niya, itatapon ka sa dagatang apoy sa impyerno. Yun ang destino ninyo. Hell. Yan sabi sa Revelation. Kaya ipagpatuloy lang ninyo yung mga pangluloko ninyo. Pagsisinungaling ninyo, sabi sa Revelation chapter 21 verse 8. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Yan po ang tinatawag na eternal death. Dalawa po yung kamatayan. Ang buhay din po, dalawa. Dalawa din ang kamatayan. Una, nabuhay tayo sa laman. Ito tayo buhay. Ang sunod po, if you don't be born again, hindi ka po makakaranas ng second life in heaven. Pag ikaw namatay sa laman, you'll be separated sa ating source of life, sa ating Panginoong Diyos Ama sa langit. Ngayon po ang second life, doon sa mga sinungaling, mga unbelievers. Pag namatay ka sa laman, ang second death po, itatapon ka in the fiery lake of fire. Ay, naduble po. Fiery lake of burning sulfur. That is hell. The second death. Kaya alam na natin ang direksyon nitong mga sinungaling na mga taga-nausog. Kaya po ako, hinahayaan ko lang, ituloy ninyo. Ituloy ninyo ang pagsisinungaling araw-araw. Pagkalat lang kayo ng kasinungalingan. Kasi may hangganan yan po eh. Alangan man lumampas pa kayo ng 100 years. O diba? Malampasan pa ninyo si Lolo Juan Ponce Enrile. O diba? Ano sabi ni King Solomon sa Proverbs 19 verse 9? A false witness will not go unpunished, and whoever pours out lies will perish. Yan po ang mangyayari sa inyo. Matutunaw po kayo in God's perfect time. Hindi po maaari na magtagumpay yung mali sa masama ay sa mabuti pala. Yung mali sa mabuti. Mangibabaw ang mali, ang masama sa mabuti. Hindi po maaari ang ganon. Kaya may hangganan po itong mga pinagagawa ninyong kabuktutan laban sa ating Pangulong Bongbong. O ngayon, balikan natin yung kwento kay Harry Roque. Nagkakanlong siya. Sabi ni Ontiveros, Harry Roque housing a Chinese fugitive. Ontiveros wants answers. Nagkakanlong ka niya ng isang pugante. Kaya magpaliwanag ka. Hindi lang niya basta-bastang Chinese ang nagtatago. Nagtago sa sinasabing bahay ni Harry Roque. Itong si Son Liming ay bigating pugante na nasa red notice ng Interpol. Madaling sabi, wanted. Ginaganap ng Interpol. She was referring to Son Liming, who was included in the Interpol red notice with charges in China for illegally taking in public deposits in the name of Internet P2P, business without the approval of National Financial Regulator. Liming, through his company, took 7 billion Chinese yuan of public deposits through network marketing with 180,000 victims, matindi po, of which 17,000 victims lost 1.16 billion. Sabi po ni Ontiveros, the illegal funds were used for paying back part of the principal in interest, commissions for salesmen in running of the company. San Liming was the main culprit. His illegal profits stood at about 10 million yuan, which were mainly used for his personal consumption. Sabi niya ni Roque, ang may-ari ng bahay ay PH2 Corporation, ng majority shareholder ay Biancham Corporation, kung saan incorporator siya, at mga associates niya. Inamin din ni Roque na may bantay siya mismo sa bahay at supervise niya ang nangyari doon. Kaya, nakapagtataka na sa dami ng bahay sa Pilipinas kay Roque, pa talaga napunta ang pugante.
It appears this Fugitive and Roque run in the same circles. Nakakabahala ang dami ng mga dayuhang kriminal na nasa bansa dahil sa pugo. While a ban was already announced, we in the Senate need to craft measures to ensure that this industry never comes back again. Kaya nagmamadali sila po, malapit nang masukol. Ayan man lang po mga kababayan. O ngayon, yung mga gusto magpaloko po sa mga nauso vloggers, ituloy lang ninyo ang pagpaloko sa kanila. Kasi buhay man ninyo yan. Ano man ang patiko kung maloko kayo? That's your choice. Manood lang kayo doon kay Marlica, saka kay Atty. Harry Roque, kay Banagbay, at lahat ng mga nausog vloggers. Paniwalaan ninyo. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin niya sa pagpapaloko ninyo. Ayos? Yaman po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Hello, magandang gabi po. Ang ating topic po sa ngayon ay si General Karamat pala ay masyadong close sa boyfriend ni Alice Go o Go Huaping na si Dong Kalugay, mayor ng Sual, Pangasinan. Kaya lahat ng mga raid na ginawa, dalawang raid yan, February 1, 2023 at yung June 4, 2024 ay timbrado at hindi nahuli ang dapat mahuli. Yan po ang kinalabasan dito ngayon sa pagsusuri sa Kongreso. Dagdag